Tignan yung sunod sa pamamagitan ng oras ng inyong Mga minamahal, iba't ibang malalaking usapin ang hinaharap ng ating bansa, lalong-lalo na ng lahat ng mga namumuno dito. Ano nga ba ang dapat nating gawin bilang isang mamamayang Pilipino at bilang isang Kristiyano? Panoorin ito. Ito ang ilan sa malalaking usapin o argumentong kinakaharap ng bansang Pilipinas na laman ng social media platforms nito lamang mga nakarang araw. Iba't ibang komento ang mababasa mula sa ating mamamayan na magkahalong negatibo at positibo. Marami ang naghahanap ng solusyon at aksyon kung paano ito mawawakasan. Ngunit ano nga ba ang pinakamainam na gawin upang ang mga usapin na ito ay masolusyonan? Kaya naman, pakinggang mabuti ang payo at pahayag ng apostol ng Diyos patungkol dito. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawang bisitasyon ng Lord sa akin nung nakalipas. Ano man daw pong usapin na hinaharap natin sa bansang ito, sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating pamilya, sa church, dalhin daw po natin lahat sa Kanya. Lahat. We must bring all matters to Him by praying in the Spirit and praying earnestly. Nagnaraw po tayong makigulo pa sa argumento na nagaganap sa bansa natin ng mga politician, yung pagtatalo. Dali na lang natin ang usapin lahat sa Diyos. At kung ano yung gusto nating mangyari, hingiin natin sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang magdikta at magpasya ng gusto niya mangyari sa bansang ito. At hingin natin ang tawad kung na-involve pa tayo sa gulo na nagaganap dito at naging partisan tayo ng hindi sinasadya. Lahat ng hindi ayon sa gusto ng Diyos na nakikita natin, dali natin sa panalangin. Let us reverse the history and change the course and the destiny of what is happening in our country by bringing the matter to God. And He assured me, mag-pray lang tayo na mag-pray. Lahat, iti-turn around ng Diyos. Dali natin sa prayer ang lahat. Walang ibang mabilis at mabisang solusyon sa lahat ng usapin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Dahil siya lamang ang may kakayahang magbago ng anumang sitwasyon o pangyayari sa isang bansa. Kaya naman, mamamayang Pilipino at living like Jesus people, wala tayong ibang dapat at mainam na gawin kundi dalhin ang usapin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. For truly the destiny of this nation is in the hands of the living like Jesus intercessors. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.